Mga ka-lines, magandang araw po sa ating lahat. Shoutout pala sa mga lahat ng gumagawa ng kalan. Lahat-lahat na, para isahan na lang. So, itong video na to, tuturo ko sa inyo na paano gumawa ng air nozzle burner or kalan na hindi na tayo gagamit ng mga ito, nipple, kung ano pang tawag ng ibang term na tawag nito. Ito, wala kasi akong uno, ito media lang to. Ito yung coupling bakal. Saka ito, kahit wala to, saka meron, pwede naman. Ito lang talaga ang common na ginagamit, itong nipple saka coupling. So itong dalawa na to, tuturo ko kahit wala nito ay kaya pa rin nating tanggalin yung air nozzle burner. Ito, gagawin tong air nozzle burner, kaya pa rin nating tanggalin kahit wala ng mga ganito. So yan po, ginagawa ko lang to para sa mga kung sino lang gustong sasubok na gumawa na ganon, or sa mga liblib na lugar na kahit may sila tubo, ay pwede nilang gumawa na detachable na yung air nozzle burner. So yun lang po ang ko dito. Saka ipapartest din natin siya. Yun lang ang pinaka purpose ng video na to. Baka may makapa-improve pa ng iba kung mas maganda, madagdagan, ma-improve pa na hindi na tayo gagastos na bibili ng ganito. Pero yung may mga pambili, siyempre bibili yan kahit mga nagbi-business. Pero yung mga mag-DIY lang sarili, baka ito yung para sa kanila, yung video na to. Okay. So, una po ay ito yung aking spare na size. Ito yung gagawin kong parang coupling. Tapos ito naman yung nipple air nozzle burner. Tapos ito yung coupling. So ang gagawin nyo lang, maghanap lang kayo ng mas malaki dito sa uno. Ito ay 1 1/4. So gaganon nyo na lang po. So nakita nyo po yung maluwag yan. Ang gagawin lang po natin dyan ay unti-untiin lang po natin, huwag niyong biglayin kasi baka sobra naman laki yung nabawas nyo, hindi napapasok ito. So depende po sa inyo kung ito ipapasok or sa labas, sa loob or sa labas, wala po problema nun. So mag-a-adjust na po kayo doon sa butas. Okay, so ang tatanggalan ko muna to. So hindi ako marunong kung paano tong magbawas ng radius ito. Ang gagawin lang natin para sure ball tayo ay unti-untiin ko lang nababawasan to hanggang sa fit na po ito. So itong ideya na to ay may share natin doon to sa mga, yun nga po, yung liblib na lugar, yung hindi abot ng mga ating internet, tapos na kita lang nila, at saka hindi, lalo kung bibili sila sa online or sa hardware, kasi ang mahal kasi ito pag sa hardware. So kung sense naman na pwede na ganito nilang gagawin, lalo kung pang personal lang. Okay, babawasan ko muna natin to hanggang sa, papakita ko sa inyo kung fit na fit dito. Okay, so ayan po, ito na po yung binawasan natin. So gaya yung sinabi ko kanina po, unti-untiin po ninyo, unti-untiin po natin hanggang mag-fit po dito. So ngayon tatry natin siyang ipitan. So yung perfect na bilog nito ay huwag muna nyo yung habulin, saka na po pag na-weldingan na, no? Yan, kita po natin na medyo kulang pa. Ayan, kulang pa po. Ayan. So kailangan pa nating bawasan ng siguro mga 3 mm. Ayan, kita nyo pa naman, oh. So naging paublong pa lang siya. So bawasan muna natin. So ayan po, nabawasan na natin. So try na natin uli. So ganito talaga ang proseso niyan. Pero kung magaling kayo sa mga radius, baka kayang-kaya na po ninyo to dito tawag niyan, sakto. So ayan po, kasi yan po may gap, dito rin may gap, ibig sabihin halos fit na po ito. Ayan, oh. Pero wag po kayong mag-alala, kahit kumipot ng konti yan, madali lang gawin ang paraan yan. So dito tayo mag-adjust naman sa nipple. So ayan po, ayan, wiwildingan na natin to. Ayan po,
Weldingan na natin tapos bilogin natin para makuha natin yung mas maganda, yung medyo masikip para hindi siya umalog-alog yung air nozzle burner. Okay, so ito na po yung ating yung nagawa sa ayan. So makikita nyo dyan ay talagang may awang siyang konti pero pit na rin siya, no? Tapos yung pag-welding dito mga guys, dapat pag-welding nyo dito ay nandito na siya para hindi lulubo doon sa loob. Kasi pag tinanggal nyo to tapos winelding nyo dyan ay lulubo sa loob, baka hindi napapasok to. So ganun na po ang diskarte. Yan. So ang kagaya ng dati, pag alam mo may coupling kayo, ito ang unahin natin. Ito, unahin muna natin tong itong ating ginagawang coupling bago natin gagawin tong air nozzle burner. Okay, so ito may spare din ako nakuhan. Ito 4 yung gagawin natin. So ano lang ito, sample lang naman, kaya walang problema. Yan, sample lang naman to. Tapos ito yung gagawin kong takip. So mga manipis lang to para may pakita ko lang. Ito talaga ang main purpose nitong kung paano siya gawin. So weldingan natin dito, tapos kakabit natin dito siya, no? So ayan po, na-welding na natin. Kita nyo naman dyan, hindi ko po mahawakan, mainit kasi. Okay lang. So ayan po, make sure lang po na silyado yung ating welding dyan, na yung hindi maabot sa welding sa baba, sa flooring. So ayan ang sinasabi ko doon sa na pag wala tong tinanggal nyo na dito na winelding, pag tinanggal nyo to tapos winelding ito sa ibabaw, bubukol po yan. Kaya mas maganda po weldingin nyo to na nakasalpak to para hindi siya bubukol. Ayan, so ilalagay na natin siya sa base, tapos gagawin na natin yung air nozzle burner. So yung air nozzle burner ay ganun din. Halimbawa na ipasok nyo sa dito, ay ipasok, may pasok, mainit kasi. Ganyan lang, size nyan, ganyan. Siyempre yung butas natin andito, no? Kita ba? Yan. Andito yung ating coupling, yung DIY na coupling. Dito yung ating butas, ganyan lang. So hindi ko na ipapakita to paano butasan kasi marami na po yung nagtuturo nito. Dito lang po tayo kung talagang oobra ba siya. Okay. Yung pinaka base natin. Tapos dito natin kakabit yung ating pinaka DIY na coupling, no? So hanapin nyo lang po kung alin yung pantay. Yan, no? Tapos lagyan natin para maging skwalado siya. Okay lang. Yan, gitna lang natin. So kagaya lang to, pangkaraniwan lang po itong ginagawa ko. Karaniwan lang po sa mga tutorial natin dati. Kaiba lang nga po, hindi na tayo gumagamit ng coupling. Yun lang po yung pinakamalaking pinagkaiba nito. Gamitan natin dito para eskwalado siya. Yan. Kahit hindi siya okay, pwede natin na siyang ispatan. So ayan po, na-weld na natin. Ayan naman, silyado siya. So kunting grind na lang to. May mga spatter. Silyado na naman siya. So ganito lang po pag tapos try natin ipapasok. Ayan po, pasok na pasok. Ayan o. Ayan po, kung halimbawa gusto nyo talagang sisikip to, may isa pang paraan dyan. Kung halimbawa maluwag yung nagawa nyo, pag halimbawa ito ang malaki yung nagawa nyo, so gilitan na pala ninyo dito, kahit tig-isa dito, tapos gaganon nyo or tatlo para gumalaw siya, pukpukin nyo para lumapat siya, kagaya nya, no? So ito hindi na yung kabawasan dyan, diba? Para ka na may coupling yan, walang gastos, o diba?
natanggal siya. Kung may maka-improve pa nito na mas maganda, na talagang hindi na tayo gagastos ng, kasi yan po, sadya yan ganyan, pag ikutin mo to may bukol kasi to hindi pantay itong ano. So hanapin mo lang siya para sumikip. Yan, para ding umiikot siya. Ngayon kung gusto nyo yung silyado, lalagyan nyo dito ng ano, tape. Yung tape na may adhesive, hindi na sunog po yun. Kahit gaano kainit yung ano. Yan, nakakatulong yun. Ayun, so mamarkahan lang natin dito. Yan, mamarkahan nyo lang dito sa bandang ibaba na to, kasi ito yung pagtandaan na hanggang dyan yung ating parang DIY coupling. Tapos yung butas natin dito na, pinakababa dito na. Yan. Tapos yung pangalawa, so alam na to ng lahat, no? Tapos ito yung pangatlo. So halimbawa kung curve type yung gagawin nyo, ganito yung posisyon. So ano lang to, pinapakita ko lang yung lalabasan niya. Kung nasa inyo, kung yung mga kasanayan nyo na paano naging blue flame. So yung mga nagtatanong na kung hindi to magiging blue flame, ay huwag nyo nang alalahanin yun. Ito example lang. Ito lang yung pinaka-importante. Hindi to ginawa ko para maging blue flame. Ginawa ko to para pamalit dun sa coupling saka ano. Kung gusto nyong nag-alala kayo dahil ito ay manipis, saka ito manipis, umanap kayo ng tubo na makapal. Kasi ito sample lang to. Pwede siya. Yan po. Sikip na siya. So ikakabit natin siya dito para matest rin natin to. Tapos gagawin ko rin itong burner nito. Okay. So hindi ko na bibidyohan. Hanggang dito na lang. Ang sunod na video na to ay sa parties na lang. No? Okay. Maraming salamat po. Mga ka-lines, so ito na pala yung finished product natin. So ito, dito lang tayo po-focus. At ito pala mga ka-lines, yun, ayan o, itanggal ito, ito yun o. Tandaan nyo, may butas yung ano, wala yung ano, hindi yan dipihit. Saka ito yung ano natin, madilim, ayan po, hindi siya coupling, DIY coupling po yan. So ibabalik na natin yan. Ito yung nagawa natin, nano burner siya, 5 inches. Ito lang pang natapos nating may burner with glass oil indicator, yung indicator nya. Kapag may oil, makikita natin yung dito sa taas. So, may itim pa rin na silicone yung nagamit ko. So hindi ko pa nakabitan ng ano, yung sa post niya para sa air intake, yung vacuum. No? Kasi itong mga heavy duty natin, 6 inches. Hindi pa nakakabitan, hindi ko pa nagawa yung malalaking burner. Yan, 3 piraso to. So ito pa lang yung nangyari natin yung nakaraang itong linggo. Ito, tapos ito yung may spare pa ako dito isa. Ginabit ko na rin para ano, hindi siya masayang. So ito yun, glass indicator yung ginawa natin dito. Ito naman ay hindi kagaya nito. Ito yun. So ituturo din natin to, no? Ito, hindi ko pa itong tinuro, pero madali lang naman isipin yan buo solid lang na bakal, tapos bubutasan nyo. Pagalingan na lang sa pagbutas siguro, medyo mahirap nga lang. Ang kaganda na to, hindi ka nabibili ng ganito. Ano, paliwanag ko na yan dati. Yan. So yun lang po. So dito na tayo. So ayan. So dito muna tayo mag-focus. Lalagyan muna natin ng tissue para magkaalaman na to. Ayan po. Ganun pa rin ang dati. Engine oil po gagamitin natin. Saka ito, pares lang po ito pag kahit coupling yung gamit ninyo na may thread, pag yung oil umabot dun sa butas po ninyo ay tutulo po dun sa may lower banda. Kaya same lang po siya. So sa mga ano lang po sa mga gagaya lang.
Kasang hangin. Ay bagyo yata. So ulit nga po, shout out sa lahat ng mga gumagawa ng kalan. Napakarami na po, nationwide na po yung gumagawa ng kalan. Kanya-kanyang mga design, mga paraan, mga improve, mga innovation ng mga kalan. Ang gagaling. Magaling po na mga Pilipino. Shout out. Maingay naman yung ating mga kabataan. Po, painitin lang natin. So, ang ginamit ko palang combination ng butas niyan, yung old, yung sinauna, yung wala sa ibabaw, ay yung butas na yan, hindi ko na nilapalan since na ano lang naman yan, na demo lang to sa kuhan. Saka dito mga kalays, ang side nito, since na hindi siya threaded, so naglalabas siya ng konting-konting hangin sa paikot nitong tubo. Pakita ko sa inyo. Ayun o, kita nyo yung barang ano, pero napakakunti lang po niya. Natalo po yung butas. Di ba po effective yung ating ginawang DIY na coupling DIY. So sa nagbabalak lang pong gumawa na hindi nabibili coupling, ito ang bagay po sa inyo. Lakasan natin ng konti para may pressure. Ayan po, medyo mabilis 2 minutes kasi manipis lang siya. So titingnan pa natin yung pag 2 minutes siya. Doon mo makita yung yung performance ng kalan pag 2 minutes na gusto yung chamber. Ganyan po itsura yung ating DIY coupling. Malakas ang hangin dito sa labas. Yan po, medyo nag-aagaw yung ilaw. Kita nyo may hangin doon sa palikot ng na air nozzle boner. Okay po, sa papaputi na yung Sige po, maraming salamat.